May panawagan sana ako kay BP Sara. Sana pakinggan mo ito. Kasi maapektuhan ng aking trabaho sa mga ginagawa mo. BP Sara, baka ikaw ang pumalit sa akin Kasi sa lahat ng mga ginagawa mo po ngayon, mukhang may third eye ka o nasasapian ka na ba? Hello, what's up guys? Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito po yung mga balita na aking nakalap. Sinasabi nga po ng balita na inirekomenda ng mga mambabatas na psychological evaluation ang ating VP Presidente. Kaya narito po mga kababayan ang balita. Iminungkahi ng ilang mambabatas na magpa-psychological evaluation si Vice President Sara Duterte para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap at nakababahala ang mga binitiwang salita ng bise, kabilang ang pagpapahukay sa mga labi ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Ang Justice Department, pinag-aaralan na kung may nalabag kaugnay nito. Nakatutok si Ian Cruz. Ilan lang yan sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Tingin nila, baka kailangan sumailalim sa psychological evaluation ng Vice Presidente. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. In the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon o hindi mo i-share. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi kaaya-aya ang mga sinabi ng Vice Presidente. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sa ngayon, iniimbestigahan sa Kamara ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds sa loob lamang na 11 araw noong 2022. Nagsasagawa rin ang House Quad Committee ng pagsisiyasat sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ikinakasa na rin ganyang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Partikular naman sa banta ni VP Sara, nauukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Yung mga kababayan, ang masasabi ko lang dito ang aking opinion lang dito siguro, kaya nakapagsalita ang ating VP Presidente ng mga ganun, ng mga binitawan na salita dahil nga po ay nagkaroon siya ng galit at nandun siya sa punto na kumbaga parang ginigipit siya, dinidigdig siya. So, ang hinihiling lang naman ng taong bayan ay ipaliwanag niya kung ano ba talaga. Kaso ang
ang kanyang ginagawa ay parang gusto niya ilihis ang investigasyon. Kaya ngayon, sumisigaw ang taong bayan. May kanya-kanyang mga opinion ang bawat isa, lalo na yung mga loyalista ng ating mahal na Pangulo. Nako, binabanatan siya. Pero ngayon, mapapanood natin sa lahat ng mga social media, talagang andun yung bangayan, at nandun naman ang mga reaksyon, may mga kanya-kanyang mga reaksyon ang bawat Pilipino tungkol po sa napanood nila. So po, dapat ganun ang naging reaksyon ng VP President, pero alam natin, mayroon siyang saloobin. So yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po. See you next video. God bless po.